Hello, good morning mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Ito ba yung DJ Makib 101.1 Team Power Flowers po. Kumusta po kayong lahat mga lodis? I hope po okay lang po kayo. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all may asawa na mayaman, di ba? Ang tindi ni Kenyu. Alright guys, wag na natin patagalin guys. Ito na po yung kwento ng asawa kong mayaman. Si Qin, Lu Sr., ay isang sikat na feng shui master sa Jiangcheng. Ang kanyang mga salita ay mapagkakatiwalaan, nagmamadaling sinubukan ni Do Hengsheng na ayusin ang mga bagay-bagay. Tumayo si Qin Yu at sinabi, Lu Sr., hindi ko intensyon na suruan ka. Kaya lang, this vase is definitely not the key to the problem. Malungkot na sinabi ni Lu Sr., sino ka? Lu Sr. Ito si Qin Yu, ang lalaki ni Miss Yan, mabilis na sabi ni Do Hengsheng. Gayunpaman, si Lu Sr. ay hindi nagpakita sa kanya ng anumang paggalang. Malamig niyang sinabi, kahit sino pa siya. Hindi siya basta-basta maglalabas ng kalokohan. Walang magawang umiling si Qin Yu at sinabing, Lu Sr., tiyak na hindi ako nagbubuga ng kalokohan. Totoo lahat ng sinabi ko. Medyo nalungkot si Do Hengsheng tungkol dito. Gayunpaman, may pabor siyang hihilingin kay Qin Yu, kaya wala siyang lakas ng loob na magalit. Mr. Qin, hindi mo alam ang feng shui. Si Lu Sr., ang master sa aspetong ito, sinubukan ni Do Hengsheng ang kanyang makakaya na manatiling magalang. Ikinaway ni Lu Sr. ang kanyang kamay. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu at sinabing, sinabi mo na hindi ang florera na ito ang susi sa problema. Kung gayon, gusto kong marinig ang iyong napakatalino na teorya. Si Qin Yu ay hindi tumayo sa seremonya. Itinuro niya ang looban sa labas at sinabing, ang tunay na problema ay nasa looban. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Qin Yu at naglakad papunta sa courtyard. Ngumuso si Lu Sr. at agad siyang sinundan palabas. Anong problema kay Qin Yu? Hindi mapigilan ni Do Hengsheng na sumimangot. Pilit na ngumiti si Do Yuan at sinabing, Tatay, baka alam talaga ni Mr. Qin. Intindihin mo ang asterisk SS ko. Paano magkakaroon ng isang taong dalubhasa sa lahat ng aspeto sa mundong ito? Malamig na bumantong hininga si Do Hengsheng. Kahit na ganoon ay sinundan pa rin niya ito palabas. Hindi huminto si Qin Yu hanggang sa makarating siya sa gitna ng courtyard. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, pagkatapos ay tumapak sa lupa gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ay sinabi niya, narito ang problema. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lu Sr., bata, kilala mo ba ang feng shui o hindi? Ano kayang problema dito? Wala akong alam tungkol sa feng shui, nakangiting sabi ni Qin Yu. Ngunit alam ko ang mystical arts. Pagkatapos nito, tumingin si Qin Yu kay Do Hengsheng at sinabing, Mr. Do, humanap ka ng mahukay dito. Awkward na sinabi ni Do Hengsheng, Mr. Qin, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon, tama ba? Hukayin mo, magtiwala ka sa akin, nakangiting sabi ni Qin Yu. Walang pagpipilian si Do Hengsheng kundi iwagayway ang kanyang kamay at tawagin ang ilang tao. Kung gayon, ilang talampakan ang dapat nating hukayin? Pansamantalang tanong ni Do Hengsheng. Umiling si Qin Yu at sinabing, hindi ko rin alam. Maghukay ka hanggang may mahanap ka. Ang mga salita ni Qin Yu ay nagpatawa kay Lu Sr., ni hindi niya alam kung ilang talampakan ang dapat hukayin, pero naglakas loob pa rin siyang magyabang. Medyo malungkot din ang ekspresyon ni Do Hengsheng. Nakita niya ang maraming mga anak na lalaki ng mahahalagang tao na ginamit ang kanilang mga koneksyon upang gawin ang anumang gusto nila at pinutol ang kanilang mga bibig. Ang pinakamahalaga, ang mga tao sa paligid niya ay kailangang makipaglaro. Sa mga mata ni Do Hengsheng, si Qin Yu ay ganitong uri ng tao. Hindi siya kailanman naging interesado sa mga mayayamang playboy. Ngunit ngayon na mayroon siyang pabor na tanungin si Qin Yu, maaari lamang iwagayway ni Do Hengsheng ang kanyang kamay at sabihing, gawin ang sinabi ni Ji. Qin, ang iilan sa kanila ay kumuha ng mga pala at nagsimulang maghukay. Isang paa, dalawang paa, tatlong paa. Hindi nagtagal, isang malaking butas ang lumitaw sa harap ng lahat. Gayunpaman, maliban sa lupa, walang kakaiba sa butas. Tinitigan ni Qin Yu ang butas, at ang hindi magandang pakiramdam ay naging mas matindi. Mr. Du,
Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang paghuhukay? Nagpunas ng pawis ang ilang trabahador at pagod na sabi. Hindi sumagot si Du Hengsheng. Sa halip, tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, Mr. Qin. Kailangan pa ba nilang ipagpatuloy ang paghuhukay? Sa palagay ko ay hindi kailangan iyon, ngumuso si Lu Sr. Ang ilang mga tao ay sinasamantala ang kanilang mga koneksyon upang gawin ang anumang gusto nila. I don't have the time to play along, sabi ni Lu Sr. na may pahiwatig ng pagmamataas. Itinuro ni Qin Yu ang butas at sinabi, ipagpatuloy ang paghuhukay hanggang sa may mahanap ka. Mr. Qin, nakahukay na kami ng 4 na talampakan at wala kaming nakita. Maghuhukay ba tayo sa lupa? Malungkot na sabi ni Du Hengsheng. Ituloy ang paghuhukay, mahinahong sabi ni Qin Yu. Sa oras na ito, humakbang pasulong si Lu Sr. at malamig na pinagsabihan siya. Paano kung wala tayong mahuhukay? Sinulyapan siya ni Qin Yu at sinabing, kung wala tayong mahuhukay, kakainin ko itong tumpok ng lupa. Okay, ikinaway ni Lu Sr. ang kanyang kamay at sinabing, kung may mahuhukay tayo, handa akong kilalanin bilang aking Panginoon. It's a deal, nakangiting sabi ni Qin Yu. Nagpatuloy sila sa paghukay sa lupa, at sa isang kisap mata. Nakahukay sila ng isa pang paa. Sa pagkakataong ito, maging ang mga manggagawa ay medyo naiinip. Mr. Du, hanggang kailan tayo maghukay? Tanong ng isang trabahador. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa paghuhukay ng ganito. Ikinaway ni Du Hengsheng ang kanyang kamay at sinabing, hukayin, hukayin. Buntong hininga. Walang pagpipilian ang mga manggagawa kundi ipagpatuloy ang paghuhukay. Anak, napakahalaga ng oras ko. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Sa oras na ito, ngumuso si Luning. Dahil sa iyong murang edad, hindi mo kailangang kainin ang tumpok ng lupa. Ngunit kailangan mong tandaan na palaging may isang tao na mas mahusay kaysa sa iyo. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kinaway-kaway ni Luning ang kanyang manggas at tumalikod para umalis. Walang sinabi si Qin Yu. Nakatitig lang siya sa ilalim ng kuweba. Sa sandaling ito, biglang gumawa ng malutong na tunog ang pala ng mga manggagawa, na para bang may nahawakan itong matigas na bagay. Mr. Du, may hinukay kami. Sigaw ng isa sa mga trabahador. Nang marinig ito, agad siyang pinalibutan ng lahat. Mabilis na naglabas ng isang kahon na bakal ang ilang manggagawa sa kuweba. Bilisan mo at dalhin mo, nagmamadaling sabi ni Du Hengsheng. Ang mga manggagawa ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng oras at mabilis na dinala ang kahon. Si Luning, na aalis na, ay tumigil din at tumalikod. Ito na, tinitigan ni Qin Yu ang kahon at kumunat ang noo. Buksan mo, itinuro ni Qin Yu ang kahon at sinabi. Mabilis nilang binuksan ang kahon ayon sa mga tagubilin ni Qin Yu. Sa sandaling mabuksan ang kahon, isang madugong amoy ang bumalat sa kanilang mga butas ng ilong. Sa loob ng kahon ay may itim na kutsilyo na may bakas ng dugo. Ano? Anong nangyayari? Ang mukha ni Du Hengsheng ay mapatla at puno ng takot. Umalis ka sa daan. Isang hakbang pasulong si Luning. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ng isang bakas ng dugo, sinipsip ito, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay pinaghalong dugo ng itim na aso at langis ng bangkay. Isang seryosong tingin ang lumitaw sa mukha ni Luning. Dugo ng itim na aso, langis ng bangkay, machete. Southwest Furry Soul Technique, anong bisyo ng pamamaraan? Ito, kukunin na sana ang buhay ni Mr. Du. Bulong ni Luning sa mahinang boses. Nang marinig niya ito, ang ekspresyon ni Du Hengsheng ay naging mas hindi magandang tingnan. Lu Sr., sino ang gumawa nito? Tandang padamdam panipi. Tanong ni Du Hengsheng sa nanginginig na boses. Umiling si Luning at sinabing, hindi ko rin alam. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Si Du Hengsheng, ang kanyang tono na puno ng takot, ay humawak sa palso ni Luning. Hindi napigilan ni Luning na tumawa ng mapait at sinabing, Mr. Du, marahil ay dapat mong tanungin si Mr. Qin tungkol dito. Biglang naisip ni Du Hengsheng si Qin Yu. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ni Qin Yu. Kinulong ang kanyang mga kamay, at sinabing, Mr. Qin. Kailangan mo akong tulungan. Tumingin si Qin Yu kay Luning at ngumiti. Marahil ay mas propesyonal si Lu Sr. sa ganitong uri ng bagay. Hindi napigilan ni Luning ang mapangiti at sinabing, Mr.
Chin, patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Lu Senior, masyado kang magalang. Sinwerte lang ako, sa mga tuntunin ng propesyonal na kaalaman. Hindi ko maihahambing kay Lu Senior, magalang na sabi ni Chin Yu. Napabuntong hininga si Lu Senior, ang pagiging mapagpakumbaba sa murang edad ay talagang kahanga-hanga. Ang kinabukasan ng batang ito ay tiyak na puno ng potensyal, naisip ni Luning sa kanyang sarili. Pagkatapos, lumakad si Luning sa gilid ni Chin Yu, yumuko at sinabing, "Sinabi ko na kung talagang mahukay ako ng isang bagay, ako, si Luning, ay handang kunin ka bilang aking Panginoon." Nang marinig ito, agad na sinabi ni Chin Yu na may kaunting takot, "Lu Senior. Hindi ko yun kayang bayaran. Natututo ang bawat isa sa isa't isa. Walang pinagkaiba sa rank." Ito ay agad na nagpapasalamat kay Luning. Siya ay halos 70 taong gulang. Talagang hindi nararapat para sa kanya na tawaging guro si Chin Yu. Kaya naman, yumuko si Luning at sinabing, "Mr. Chin, kung may kailangan ka ng tulong, sabihin mo lang sa akin." Okay, tumango si Chin Yu at sumang-ayon. Mga update ni si Luning ay gumugol ng kalahating oras sa pag-alis ng pangkukulam. Hindi na siya nanatili at nagmamadaling iniwan ng pamilya Do. Bumalik sa sala sina Chin Yu, Du Hengsheng, at Du Yuan. Sinabi ni Du Hengsheng nang may pasasalamat, "Mr. Chin, iniligtas mo ang buhay ko." Ako, si Du Hengsheng, ay tiyak na maaalala ang pabor na ito. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Du Hengsheng ang isang bank card at ibinigay ito kay Chin Yu. "May 1,000,000 dito. Kahit na hindi ito marami, ito ay isang tanda ng aking pagpapahalaga. Mangyaring tanggapin ito, Ginoong Chin," nakangiting sabi ni Du Hengsheng. Hindi tumayo si Chin Yu sa seremonya at agad na inilagay ang bank card sa kanyang bulsa. "Mr. Du, bakit mo naman ako hiniling na pumunta dito ngayon?" Nagkusa si Chin Yu na magtanong. Pilit na ngumiti si Du Hengsheng at sinabing, "Para sabihin sa iyo ang totoo, mayroon talaga akong hihilingin sa iyo para sa tulong." Sa ilalim ng pagsupil ng pamilya Shen, marami sa mga kasosyo ng aming kumpanya ang nag-anunsyo ng unilateral na pagwawakas ng kanilang mga kontrata. Marami sa mga proyekto ng pamilyang Do ang natapos na, napabuntong hininga si Du Hengsheng. Isang araw pa lang, pero nasa kurot na ang pamilya Do at walang balak umalis ang pamilya Shen. Natatakot ako na mas lalo pang malagay sa problema ang pamilya Do. Hindi mapigilan ni Chin Yu na malungkot sa lakas ng pamilya Shen. Kahit na ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay hindi nakaganti. Kaya pabayaan ng iba. Saglit na natahimik si Chin Yu at sinabing, "Kahit nakikiramay ako sa iyo, sa palagay ko ay hindi ako makakatulong sa bagay na ito." Si Du Yuan, na nasa gilid, ay ngumiti at sinabi, "Mr. Chin, hanggat binibigyan mo kami ng bahagi ng proyekto sa iyong mga kamay, mabubuhay ang aming pamilya." Natigilan si Chin Yu. Awkward niyang sabi, "Project. Kailan ako nagkaroon ng project?" Nagulat na sabi ni Du Yuan, "Mr. Chin, hindi mo ba alam? Sinabi ni Miss Yan na lahat ng puhunan ng pamilya Yan sa Jiangcheng ay nasa iyo." "Oo, basta pumayag ka. Makukuha ng pamilya natin ang proyekto ng pamilya Yan." Tumango rin si Du Hengsheng at sinabi. Bagaman malakas ang pamilya Shen, tiyak na hindi sila maglalakas loob na makuha ang kanilang mga kamay sa proyekto ng pamilya Yan. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Du Hengsheng at yumuko kay Chin Yu. Aniya na may bahagyang nakikiusap na tono, "Mr. Chin, ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Kung hindi, siguradong malugi ang pamilya natin." Medyo nagulat si Chin Yu. Hindi niya akalain na ibibigay ni Yan Ruozu ang autoridad ng pamumuhunan ng pamilya Yan sa kanya. Bukod dito, maliwanag na hindi alam ng maraming tao ang balitang ito. Kung hindi, maraming tao ang kumakatok sa pintuan ni Chin Yu. Saglit na walang sinabi si Chin Yu. Sa halip, umupo siya roon at nagmuni-muni sandali. "Mayroon akong mas magandang negosyo," sabi ni Chin Yu sa sandaling ito. Natigilan si Du Hengsheng. Sabi niya nang may pagtataka, "Isang mas magandang negosyo." Tumango si Chin Yu at sinabing, "Tama. Ginawa ng pamilya Shen ang kanilang kapalaran sa mga produktong pangkalusugan. Mayroon akong isang mas mahusay na produkto sa aking mga kamay. Sa ngayon, ang Soul Nourishment Pill ay nangangailangan ng isang malakas na kumpanya para kumilos bilang isang ahente.
Siguradong wala si Leiho ng mga kakayahan na iyon. Bilang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng, ang pamilyang Do ang pinakamahusay na kandidato. Kumuha si Qin Yu ng soul nourishment pill mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa. Maaari kong ibigay ang gamot na ito sa iyong pamilya bilang ahente. Masasabi ko rin sa iyo na tiyak na sisikat ang gamot na ito. Ang paggamit nito para harapin ang pamilya Shen, o kahit nalampasan ng pamilya Shen, ay hindi magiging problema. Ang tono ni Qin Yu ay puno ng kumpiyansa. Hanggat ang presyo ay pinananatiling pababa at naibenta sa malaking sukat. Ang pamilya Shen ay hindi makakalaban dito. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Du Hengsheng. Sa kanyang opinyon, ang gamot na ito ay hindi talaga maaasahan. Kaya naman, mataktikang sinabi ni Du Hengsheng, Mr. Qin, kung pwede lang, ikaw, mas mabuting bigyan mo kami ng project. Wala talaga sa amin na tamasahin ang gamot na ito. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ni Du Hengsheng, napakalinaw ng kanyang kahulugan. Walang pakialam si Du Hengsheng sa soul nourishment pill. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Inalis niya ang soul nourishment pill at sinabing, kung ganoon nga, ayos lang. Puntahan mo ako bukas kasama ang kontrata. Mabuti, mabuti. Salamat, Mr. Qin. Ang mukha ni Du Hengsheng ay agad na napuno ng pananabik. Bigla niyang hindi na malaya na hindi niya sinasadyang napalampas ang isang magandang pagkakataon sa negosyo. Dahil dito, ikinalulungkot din ni Qin Yu si Du Hengsheng. Kung ganoon, iiwan ko muna ang soul nourishment pill kay Leiho, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin guys. I hope po nag-enjoy po kayo sa ating bagong kabanata. At abangan nyo na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. I hope po i-share nyo po at i-like yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Alright guys, ito po si DJ Maki 101.1 Team Power Flowers. Thank you so much mga Lodis. I hope po i-bless kayo this day at mag-iingat po kayo. Bye-bye!